ang tanan, nagdaya, kunyawa. Iyang nagbubo sa bilog na kalibutan. Apang ang mga pinili, hindi gila mapatalan. Pinili, paano patalago ng pinili? Kaya ang pinili, napunaan. Siyang ihibalo. Siyang napuno. Walang ibabayan sa Diyos ay napinili. Amen. Ang mapangalan ni kasulat sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa nagkaroon ng mundo. Amen. Ang pinili ay nakahanda na. Ang piniling nobyang iglesia ay nakahanda na. Mayroong damit pang kasal suot-suot na. Hindi siya susuot pa lamang, kundi nakasuot na. Amen. Ng damit pang kasal ang iglesyang nobya. At ang nagbigay nito ay ang Panginoon Diyos mismo. Amen. Sapagkat tradisyon ng ikakasal na babae, ang kanyang nobyo ang mag-provide niyan. Amen. Kaya ang iglesyang nobya sa ating panahon ay nakahanda na Amen. sa kasalan. At magaganap ito sa panahon ng rapture. Kaya ang iglesyang nobya ay masunurin sa bawat salita. Amen. Ang iglesyang nobya ay manampalatayanin sa bawat mensahe. Dahil ang mensahe yun ay si Kristo Yes. sa forma ng mensahe. At nagiging masunurin ang iglesyang nobya kay Kristo sa lahat ng paraan upang maihanda ang iglesyang nobya ito. Napulihan ang iglesyang nobya. Kaya noon pa man sa araw ng pagkabuhay ng Panginoon Hesus, sinabi niya sa kanyang mga apostol, humayo kayo. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Hindi pwedeng huminto lang sa panampalataya. Kailangan magpabautismo siya. At siya ay maliligtas. Ngunit ay hindi sumasampalataya ay paparusahan. Ang hindi sumasampalataya sa salita ng Diyos na kanyang mapakinggan, siya ay paparusahan. Marami ang nagpabautismo sa tubig na hindi sumasampalataya. Pero kung talagang sasampalataya siya ay magpabautismo. At ang bautismo na yun, itinuro ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad na ito ang inyong ituturo sa mga sumasampalataya. Amen. Ano bang ginawa, ano bang mga bautismo ang iniutos ng mga apostol sa mga sumasampalataya? Sa Gawa 2:19, Gawa 2:38, may Secretary of City nagtanong sa kanya mga tao, anong gagawin namin? Dahil kami pala ay nagkasala. Ano sagot ni Pablo, ni Pedro sa Gawa 2:38? Kaya si Pedro na silingin sa ila, inulusot ka mo, pag magpabautiso ang tagatagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus Cristo. Sa kapatawaran sa mga sala, pamabato ninyo ang dulot sa Espiritu Santo. Ano sagot ni Pedro? Magsipagsisi kayo.
pero hindi hihinto sa pagsisisi. Yes. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Yesus. Pangalan ng Panginoon Yesus ang ginamit. Amen. Ay itinuro ni Apostol Pedro upang ang kasalanan ay mapatawad. Amen. Amen. At tatanggapin niyo ang pangako ng Diyos na siyang Espiritu Santo. Amen. Mapatawad ang kasalanan, tatanggapin pa nila ang Espiritu Santo. Ano ibig sabihin dito? Sa ating panahon, maraming reliyon, maraming sekta, maraming denominasyon. Hindi nagbabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa mga to naglilingkod sila sa Diyos na ang kasalanan nila ay hindi napatawad. Amen. Naglilingkod sila sa Diyos na wala silang Espiritu Santo. Dahil ang kapatawaran at ang banal Espiritu ay pangako doon sa sumusunod sa may tinuturo ng mga apostol, lalo na yung bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa panahon ni Pablo, na siya ay patungo sa Efeso, ay kanyang nakasalubong ang mga disipulo ni Apollos. Tinanong sila ni Pablo sa Gawa 19, tinanggap ba ninyo ang banal na Espiritu ng kayo'y sumampalataya? Dapat sa mga sumasampalataya ay tumanggap ng banal na Espiritu. Sinabi nila, wala, hindi nga namin alam na may Espiritu Santo palang pangako. Ang tanong ni Pablo sa nila, ay anong bautismo ang tinanggap niyo? Ang bautismo ay importante sa mga sumasampalataya. Ang bautismo ay importante para tumanggap sila ng banal na Espiritu. Amen. Ano sagot ni Pablo ng mga alagad ni Apollos? Sa bautismo ni Juan. Dahil itong mga tao, kay Juan ito galing na tinuruan ni Apollos. Amen. Ngayon, anong bautismo tinanggap? Bautismo ni Juan na siyang pagsisisi. Amen. Sabi ni Pablo, ang pagsisisi na yun, ay huwag kayong huminto doon. Hindi ba sinabi ni Juan sa inyo? Na sumunod kayo doon sa kanyang hulihan sa mga katuwid ay si Kristo. Nasabihin ito ni Pablo, na ipahayag ito ni Pablo sa kanila. Anong ginawa nila sa 19, 6 o 5? Sa 5. Hindi Visayas. Asi po tayo. 19, 6. Kagsang natakdungan sila ni Pablo sang iya mga kamot, nagabot sa ila ang 6 na, 5. Sito. Oh. Sang pagkabati nila sini, ginbautisuhan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Okay? So, anong ginawa nito? Ang tunay na sumampalataya nang maturuan sa ni Pablo mapangaralan tungkol sa bautismo ng Panginoon Jesus. Sumampalataya sila. At nagpabautismo silang muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. At nang patungan sila ng kamay ni Pablo, doon tinanggap nila ang banal na Espiritu. So kapag hindi tama ang bautismo sa isang tunay na mga sumasampalataya, kailangan babaguhin yun. Amen. Bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dahil ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito ang katuparan sa utos ng Panginoon na bautismo sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dahil, basahin mo brother, sa Gawa, Mateo 28:20. So, nga nagapanudlo sa ila sa pagtuma sa tanang nagisugo ko sa inyo. Pagyari karon, ako kaupo ninyo sa giyapon tubtob sa katupusan sa katuigan.
Ito ang unang araw ng pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Linggo ito. At inutusan niyang unsi. Bago na unsi, ay patay si Judas. Pero may pinalita si Matias. 12 pa rin sila muli. Kaso si Matias, hindi tinanggap ng Panginoon bilang kapalit ng Judas. Dahil siya ay pinili lang ng tao Amen. na maging kapalit ni Judas. Ngunit ang nakatalaga, ang ordinado nakatalaga na maging kapalit ni Judas ay si Pablo. Kaya si Pablo ay ika-12 na apostol. Amen. Ano sinabi ng Panginoon Jesus sa unsi na kanyang inutusan? Umayo kayo sa buong mundo at gawin niyo ang lahat ng mga bansa na maging alagad ko at magpabautismo. Nabuhan sila magbautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. At turuan niyo sila sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo. At sasamahan ko kayo. Kaya ano itinuro ng mga apostol sa mga manampalataya? Bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sasabihin naman ng mga Trinitarian, sino ang pakinggan? Sundin mo. Mga apostol o si Kristo. Ang gusto ng dalawang ito, ng mga taong ito, maglalaban-laban sila ang mga apostol at si Kristo. Pero ang sumunod kay Kristo ay sumunod sa mga katuruan ng mga apostol. Amen. Ganang mga apostol ang sinabi ang Panginoon, turuan niyo sila na kanyang gawin. Ira't tumanon ang tanan nga ginsugo ko sa inyo Amen. at kaupo dira ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sabi ng iba, hindi ba si Kristo dapat sundin? Yan mga tao yan ay kulang ng kaalaman. Amen. May demonyo ang kaisipan noon. Bakit? Ano sinasabi ng Panginoon Jesus sa mga apostol niya? Sa Lucas 10:16. Amen. Siyempre, Ang nagapamati sa inyo, nagapamati sa akon. Pag ang nagasikway sa inyo, nagasikway sa akon. Pag ang nagasikway sa akon, nagasikway sa nagpadala sa akon. sino ang sinasabihan ni Filipa ng Panginoon Jesus? Ang kanyang mga alagad, ang kanyang inutosan. Ano sabi ni Kristo? Ang nakinig sa inyo ay nakinig sa akin. Amen. Kapag ang mga apostol ang pakinggan nyo, nakinig na kayo kay Kristo. Amen. Ang hindi nakinig sa inyo, hindi nila ako pinapakinggan. Sa mga tuwid, dumiretso sila sa sinabi ng Panginoon Jesus na bautismo at hindi sila nakinig sa mga apostol. Ang katumbas noon, hindi din sila nakinig kay Kristo. Ang nakinig sa mga apostol, nakinig kay Kristo. Kaya ang mga apostol ay nagtuturo kung paano pakinggan si Kristo. Amen. Kung paano siya sundin ng bautismo kailangan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya sino-sino, ano ang reliyon na unang nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Ang Romano Katoliko. Nagsilabasan ang iba dyan. Sabi nga ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang hindi nyo danasin ang sarot na aking igagawad sa kanya, inuwi sa kanya. Nagsilabasan. Ang problema, nagsilabasan sila, ang bautismo nila, pangalan pa rin ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga Trinitarian, ganyan sila. Pero sa huling panahon ito, ipinadala ng Diyos ang kanyang lingkod na propeta upang ituro sa atin ang revelasyong ito na ipinahayag ni Kristo sa Kanya. Ngunit iyon ay para sa atin. Amen. Na ang tunay na bautismo ay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yun ang apostolic doctrine. Amen.
Kaya ang nagpabautismo sa araw ng Pentecostes, ilan sila? Pero gawa, 2:41. Ilan sila? Gani ang nagbaton sa iya pulong din batisuan. Kag may tindugang sa ila sa tungadlaw nga mga 3,000 kakalag. Nagpabautismo. Hindi lang sa pakikinig. Talagang nagpabautismo. Ilan? 3,000. Tapos babautismo, wala na. Hindi ganun. Ayon sa 42. Basahin. Kag nagpadayon sila si Malikon sa pagtulunan sa mga pinadala. Dali lang. Nagpatuloy sila ng matibay sa aral ng mga apostol. Amen. Ano ang aral? Apostolic doctrine. Dalang Trinitarian, Katoliko-Humano na doktrina. Amen. Kaya matibay ang panindigan nila sa mga aral ng mga apostol. Amen. Iyon ang totoo at tunay na manampalataya. Hallelujah. Kaya sa ating panahon, ang mga iglesyang naglilingkod kay Kristo, ang mga denominasyon naglilingkod kay Kristo, mga denominasyon, sila ay mga na-deceive na iglesia, na rinlang, dinaya ng serpente, Glory. na nagpapakita rin ng mga tanda at kung maaari pa lamang, pati ang mga pinili ay kanilang i-deceive. Amen. Kung maaari pa lang ay kanilang dadayain. Kung maaari pa lamang. Amen. Kung mahimo lamang. Pero hindi nila mahimo, bisan na pang himuhan nila, kay bangod hindi ng mga tao pinili Amen. Amen. ng Hallelujah. pangalan kasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. At binigyan siya, ang iglesyang ito ay binigyan ng karunungan at kaalaman sa mensahe ito upang hindi sila madadaya sa panahon ito. Amen. Amen. May pabasa ko dito. Number 8. To the elected, God is calling to the elected. Ang Diyos ay tumatawag sa mga pinili. Sino tatawagin? Pinili lamang ang tatawag. Thank you, Lord. Kapag hindi siya pinili, hindi siya tatawagin. Ano ang pantawag siya? They know it. Calling Ang the dali virtuous lang. bride. They know it. Sino nakakalam nito? Ang pinili. Amen. Pag hindi siya pinili, hindi nila ito alam. Para sa nila ang pantawag, baliwala yun. Ang nahanap niya, hinihintay ang pantawag. Tututuk, tututuk. Trumpet ang litiman. Amen. Pero ang nakakalam nito ay ang pinili. Amen. Kaya hindi know it. Kapag hindi sila pinili, hindi nila tumalang na naintindihan. Siya brother, di know it, pasang? Calling the virtuous bride. Ang iglesia, ang pinili nito ay tinatawag. Isang dalisan, isang pure na iglesyang nobya. Amen. Pure sa ano? Pure sa salita ng Diyos. Amen. Pure sa mensahe ng Diyos. Amen. Kapag hindi siya kasali sa bride nito, ay ang kanilang mga aral ay may mga halo ng mga aral ng tao. Kailan? Virtuous! Amen. Pure! Ganyan kayo. Ganyan tayo. Na inililinya niya, nakalinya sa bawat salita ng Diyos at pinapakain na mensahe sa panahon ito. Amen. Dapat mensaheng pagkain. Thank you, Lord. Pure at buong mensahe. Huwag nyo na isipin. Intan kami, maraming intan. Huwag nyo isipin yun. Ay isipin nyo, ano ang pinapakain nila? Ano ang pinapag-aral nila? Amen. Amen. Yun ang sa kaisipan. Alam mo yun.
Dahil bride ka, pinili ka, alam mo yun, ganong pagkain para sa'yo. Ano? Hindi para sa'yo yun. Halo-halo mga salita, hindi para sa'yo yun. Ano ka magsusuot ng sarili mong damit pang kasal? Siya, brother? The last day church. Oh, ang salita. Ang iglesia sa huling panahon ito. Ang iglesia sa huling mga araw nito. Kailangan siya'y mabihisan na mensahe sa ating panahon. Siya, brother? The last day church, the elected lady of our Lord Jesus Christ. Ang iglesia sa huling mga araw nito ay ang nag-iisang babae ng Diyos. Hallelujah! Nag-iisang iglesia, nag-iisang babae ng Diyos na ipapakasal ni Kristo. Hindi dalawa ang iglesia. Hindi maraming iglesia. Ang ipapakasal ni Kristo, isa lamang. One body. Hallelujah. Ephesians 4:4. Isang katawan, one body. Ang iglesia ni Kristo. Si brother, Jesus is the Word. si Jesu Kristo ay ang salita. Then the bride is always part of the bridegroom. Kaya ang iglesia nobya ay laging bahagi ng nobyo. Sino nobyo? Si Kristo. Sino siya? Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pinakapurong mensahe. Amen. So the bride will not be a denomination. Ang bride ay hindi denominasyon. Anong denominasyon? Ang iglesia na may sistema ng tao. Paano Amen. ipasok ang sistema ng tao? Yung mga interpretasyon nila na inihalo sa salita ng Diyos. Kapag ihalo ang salita ng ang kanilang sariling pagkakaunawa at interpretasyon, iyon ay denominasyonal. Hindi wala sila doon sa mga denominasyon. Wala. Hindi sila babalik sa denominasyon nila. Pero sila ay gagawa muli ng denominasyon. Hallelujah. Dahil ang sistema nila ay makatao. Hindi sila manampalatayanin sa pure na salita ng Diyos. Amen. Si Kristo pure na salita. Amen. Amen. Pure na mensahe. Gano'n ang bride. Bahagi siya ng pure Amen. na salita. At hindi siya pwede maging denominasyon. Bawal sa Diyos. Kapag siya ay maging denominasyon, hindi siya pasusuotan ng Diyos ng damit pangkasal. Amen. Si brother, You'll have to be the Word manifested. kailangan ang nobya nito ay maging salita na napahayag. Kung hindi pinahayag ng Diyos ay kanyang kapitong mensahero, hindi ito bride ng Panginoon. Amen. Si, To be the bride of Christ. para maging nobya ni Kristo. Bahagi siya ng bawat mensahe. Wala siyang tatakwil, wala siyang dadamdam, wala siyang babawas sa mensahe nito. Amen. Kailan virtuous siya, dalisay siya. Si, He promised to do it. He never loses his pattern. He always did it. nangako siya na kanyang gagawin ito. At hindi nagbabago ang pattern ng Panginoon. Amen. Palaging ito, kanyang tapayo ang salita sa kanyang mensaherong propeta. The same pattern, may mensahero. Amen. Pitong mensahero sa ating panahon, ang mensahero na ito ay propeta. The same pattern. Yes. Wala siyang gagawin na iba sa pagpahayag ng mga lihim, kundi sa kanyang lingkod na propeta. Amen. Sinabi ng Wanis Apostolic, Jesus' name, sinabi nila sa akin, si Kristo, propeta, hindi nakasulat ang pangalan sa Biblia. Correct? Kayo, ang pastor nyo, nakasulat sa Biblia? Ang mga guro nyo, nakasulat? Wala! Kailangan ko ano ang tanong, yun din ang sagot mo. Amen. Kung ano sagot ang tanong nila, ibalik mo sa kanila. Hindi rin kanila masulat ng pangalan. Pero kay Prophet Branham, si Brother Branham, ang mga hula
ay naganap sa kanya, mga hula. Ang mga patay na buhay, ang mga lumpo ay gumaling, at ang mga may cancer ay gumaling. Mayroong bendikasyon, may mga tanda na sa dala ng Panginoon Sus. Amen. Sila wala. Siya, brother? Calling out his virtuous bride in the last day. Kanyang tatawarin palabas ang kanyang dalisay, pure, na nobya sa huling panahon ito. Ano ibig sabihin? Nobya tayo, pero nobya sa huling panahon ito. Amen. Ibig sabihin, dito maganap sa atin ang rapture. Glory. Kaya, anong tawag dapat? Dalisay. Dalisay sa aral. Hindi nangangailangan ng Diyos ng mga interpretasyon ng sinuman. Ni-interpret namin sa ito. Ni-interpret namin ang Biblia. Amen. Tapos, interpretahin pa ulit. Parayo na yan, parayo sa katotohanan. Yun ang pandaraya ng demonyo. Amen. Hallelujah. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin dito? Ang pinili, hindi pwedeng dayain. Kapag sinabi nila, kailan ito natatapos ng rapture, huwag kang makinig. Amen. Pakinggan natin ang Misaelo na may rapture na darating. Amen. Siya, brother? Glory. The lovely Rebecca waiting for her Isaac. Ang iglesyang Lubda itinulad kay Rebecca. Si Rebecca ay hinihintay ni Isaac. Si Isaac ay anak ni Abraham. Amen. At si Kristo ay anak ni Abraham sa pangako. Amen. Kaya ang hinihintay ni Kristo ay ang iglesyang Lubda. Amen. Kagaya kay Isaac, hinihintay niya si Rebecca. Isipin mo, sino tayo para hintayin ang Panginoon? Dapat tayong minto at dapat tayo ang maghintay sa Kanya. Pero, baliktad. Siya naghintay sa atin. Hindi ba biyaya ito ng Panginoon? At tanong mo sarili mo, sino ka ba? Sino ba tayo para hintayin ang Panginoon? Pero ito ang plano ng Diyos. Lord. Ang plano ay Kanyang ginagawa. Hindi ko ano ang plano natin. Amen. Siya, brother? Next number. Okay. Number 10. Two Number 10. spirits. Number 10. Okay. One of them, God's Holy Spirit. What? The two spirits. May duha ka espiritu. One of them, God's Holy Spirit. Ang isa ay ang banal na espiritu. The other one, the devil's spirit. Ang isa naman ay ang espiritu ng demonyo. Working in deception. Ang espiritu ng demonyo ay kumikilos upang mandaya. Amen. People of earth are now making their choice. Kaya ang mga tao sa mundo ngayon ay kailangan gumawa na ng kanilang pagpipili. Anong piliin nila? Ang espiritu ng Diyos o ang espiritu ng demonyo? Depende yun. Kung anong mensahe ang kanilang tatanggapin. May halo, pinili nila ang espiritu ng demonyo. Yung na mensahe, pinili nila ang espiritu ng Diyos. Amen. Ano ibig sabihin nila? Ay ibig sabihin, maraming ikan na pumili ng espiritu ng demonyo. Kaya ano sila? Nadaya sila ng demonyo. Sige, brother. The Holy Spirit is here calling out a bride. Ang for Christ. banal na espiritu ay nandito at tinatawag ang iglesyang nobya palabas. Amen. Hindi pwede manatili ang iglesyang nobya sa loob ng denominasyon. Sa loob ng iglesia na may halong aral ng tao. Kaya palabas ang iglesyang nobya. Sino ba palabas? Banal na espiritu! Ano ang ginagamit ng banal na espiritu? Ang mensahe! Ang mensahe, ang Espiritu Santo nito ang nagpahayag sa kanyang mensahe. Huwag kayo magduda sa mensahe. Si Kristo ang nagpahayag nito. Hindi si Branham ang nagpahayag.
Amen. Sinabi na ito ng Panginoon Jesus kay Brother Branham. Yes. Ito ay hindi para sa kanya lamang, para sa atin ito. Upang may handa tayo sa laksong na darating. Ito ang ating damit pang kasal. Amen. Hinihintay tayo pa. Alam niyo kung saan tayo hinihintay pa noon? Una Thessalonica 4, 16. Hallelujah. Glory. 16. Kayang ginugin magatunsad di ka sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog Singgit sa pagmando. sa tingog sang puno nga magtunda Sa tingog sa puno ng tunda. Sinang puno ng tunda? Hindi puno nga manutunda, hindi niya manutunda tiga langit, tiga luta ni saya. Amo na iya singgit. Anong singgit niya? Sa tuwang gabi, may singgit! Amen. Amen. Matthew 25, verse 6. Basahin, brother. Tiyo. Oh. Time to see. Yeah. Apang sa tunga sa kagabihon, may isa ka sininggit, yari karon ang nubyo, wa ka mo sa pagsugat sa iya. Hindi literal na maninggit ang isa na nagpangsinggit. Sabagay, sa laga ng termino, maisa ka sininggit. Mangpan ba na? Isa ka sininggit? Ano ang original niyan, brother? King James. Version 3. In the same. And at midnight, there was a cry mid. Dali lang. Sa ating gabi, may isang cry. Ano ito? Hindi Christ. Cry. Isa lang singgit. Hindi hibi. Singgit. Ano ang isa lang singgit? Buwag ka mo! Amen. Buwag ka mo! Kagsugata ang Ginoo. Brother, basa diretso? Sa Cry, there was a cry. Hindi ka? No, there's a cry. No? Hindi, sa itong Mateo 25, 6. Okay? Apang sa tunga sa kagabihon, Silang siya. apang sa tunga sa kagabihon, may isa ka sininggit, yari karon ang nubyo, wa ka mo sa pagsugat sa iya. Wag ka mo. Ang nobyo, si Kristo. Hindi sinabi ng sigaw, nagtulog sila. Natulog ang 10 dalaga. Ang sigaw, labas kayo! Hindi, gumising kayo! Kasi hindi naman yung tira na tulog. Amen. Gising. Ang sigaw, lumabas kayo! Calling time! Going out! Amen. Panahon o araw ng pagpapalabas sa Iglesia Nubia. Amen. Kaya ang sigaw na yun, iyon ang mensahe. Iyon ang mga hiwaga na napahayag sa 7 tatak. Amen. Amen. Iyon ang sigaw. Hindi literal na sigaw. Amen. Si brother, balik sa Corinto at Thessalonica. May sigaw. Okay. Sa Kay exercise. Kaya ang ginugin mga sa langit nga may singgit sa pagmando sa tingog sang puno nga magtunda kag sa budyong sang Dios. Karang mga napatay kay Kristo mabanaw simuna. Sige. Isiti. Nya kita nga mga buhi nga nabilin sa miton sigmingo pupod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo. Okay. Sa kawan kanya mga ginto po kita sing balayon sa Ginoo. Amen. Ano ang gagawin natin? Rarapturin tayo. Amen. Ang banal na espiritu na nasa atin,
ito ang gumagawa ng paraan upang baguhin ang ating katawan. Amen. Hindi ang katawan natin ang babaguhin na bumalik ito sa pagkabata o maging immortal ito. Hindi. Kundi papalitan niya ang ating katawang ito. Amen. Ano yung ipapalit? Tiyopani! Amen. 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 Glory. Amen. Sasabihin ni Eli Soriano dating daan, walang tiyopani sa Biblia. Correct? Pero mababasa, katawang ukol sa Espiritu. Hindi na maintindihan kasi gata sila. Mabuti pang mga evangelical, methodista, pentecostal ones, mabuti pa. Kahit sila ay hindi makaintindi nito, dahil hindi ito para sa ilang pagkakaintindi. Ngunit, tinatawag sila, inihipro sila ng God sa mga bata. Panggatas. Amen. Pero ito sila, ang mga halimaw na ito, denominasyon, halimaw. Itong mga halimaw na ito, sasabihin nila, wala sa Biblia, hindi namin maintindihan kasi hindi naman ito para sa kanila. Amen. Mga sanggol sila na halimaw. Hindi nila maintindihan. Hanapin nila ang mga aral na hindi para sa kanila. Ito ay para sa inyo. Huwag na pakinggan ang mga bata sa aral. Ang mga bata sa kanilang pagiging Kristiyano. Itong mga denominasyon, hindi Kristiyano ito. Itong dating daan, hindi Kristiyano. Ang Kristiyano lamang, yung mga Metodista, mga Baptist, Evangelical, Pentecostal. Anong tawag sa kanila? Mga kulto! Anong kulto? Halimaw. Amen. Anong sinasabi ng Panginoon? Si Diretso Brother? Tayo'y sasalubong sa Panginoon doon sa kalawakan. Pero nauna ng Panginoon. Tayo sasalubong sa Kanya doon sa kalawakan. Sa ibabaw ng mga ulam. Amen. Ito naman ang mga kulto ng mga engkan. Ito, turo sa iyo, salip na doon ka sa kalawakan eruption, dito ka, si Brother Branham daw, sa ulo niya may ulam. May panganod. Arat ako sa ulo ni Branham sa salubong. Mga baliw ang mataon to. Hindi ba sinasabi na mensahe? Pinagiging baliw niya ang mga karunungan ng tao. Amen. Amen. Sila ang mga halimaw na sinasabi sa Una Corinto 15:32. Kung sunod sa paagi sa mga taong nagpagigaway ako sa mga sapa sa Efeso. Sapa sa Efeso. Pero ano sa English nila? If after the manner of men I have fought with base. O, mga beast. Halimaw. Mga halimaw sila. Nagipaglaban noon si Pablo sa kanila. Ano ang pakipaglaban? Debate. Amen. Pero, ang debate niyon, yung mga aral ng mga halimaw. Amen. Wala daw rapture. Wala daw pagkabuhay muli. Yun ang naglalaban ni Pablo. Amen. Si Brother, Brother Gabji, By vindicating His word of promise to her for this age. Amen. may salita na bindikado na ipinangako kanino? To her!
Amen. Sa Kanya, sino? Ay, Iglesia Novia. Amen. Ay may pangako mga salita para sa Kanya. Thank you, Lord. Sa panahon. Kaya ito, ang mensahe ay pangako sa atin. Amen. Amen. Sa Nobya lang pinangako ito. Kaya huwag niyong aasahan na maintindihan ito na hindi Nobya ng Panginoon. Kailan pinili lang ang magkakanawa nito. Si Brother, next. Subasa. Showing it is Christ. Okay. So, ano no? Showing it is Christ. Nagpapakita na minsan ito ay si Kristo! Nagpakilala si Kristo sa pamamagitan ng salita. Amen. Amen. Glory. Hindi siya magpapakita, siya magpakilala sa kanyang picture. Sabi niya, oh, yun ang mukha ni Jesus, siya yun. Hindi yun ang pagpakilala. Sira na. If the finger is supposed to move in this age, the At finger kung will move. ang magdaliri ay kinakailangan kumilos sa panahon ito, okay? The foot is supposed to move in this age, the foot will Then, move. so when yung daga at the finger is supposed to be. The finger will move. O ang daliri ay kikilos. Amen. Then what? Foot is supposed to move. At kung ang paa ay kinakailangan na kumilos, The foot will move. ang paa ay kikilos. See? The eye is to see in this age. At kung ang mata ay tumingin, ay to see, ay makakita, hindi mata ito literal. Amen. Ang mata ng inyong kaisipan. Ano ito? Revelation. Kapayagan. Kung kayo'y ma-revelation, kailangan kayo ay makakita ng mensahe sa panahon ito. Amen. Sira na. The eye will see. Makakita ang matang ito. Hindi magkakita literal. Makakaunawa. Sira na. Spirit of God is its growth in the full stature of God. It's the age we're now living in. Sa ating panahon, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, tumutubo sa ating panahon hanggang marating natin ang sukat ng isang taong sakdal. Lord. Paano yun? Panampalataya mo, dagdagan mo ng pagpipigil. May pagpipigil ba kayo? Amen. Dagdagan nyo ng pahinuhod. Amen. Kaamuan, hindi na yung huwag kayong harap sa tao kaya na parang may batuan na naulong. Pagkagising sa umaga, problema dito, problema doon. Kaya paggising niya nakaharap, mukha na nagaugong sa batuan. Kailan maamo? Maka-Diyos, kabanalan, mabuting kalooban sa mga kapatid at pag-ibig. Amen. Yun ang sugat ng isang taong sakdan. Ito ang binigay ng banal na Espiritu sa atin upang tayo maging isang tunay na mature. Ang banal na Espiritu ang nagbigay nito sa atin. Hindi mo ito gawain. Gawain ito ng Diyos. Na binigay sa iyo, ay dadagdag mo na lang sa iyo. Amen. Sige, brother. The Holy Spirit is here vindicating the message. Banal na Espiritu ay nandito upang ibindikar. Ano ibindikar niya, brother? Ang mensahe. Kapag hindi mensahe, naggaling sa Diyos, hindi niya ito ibindikar sa panahon ito. Isa lang ang mensahe. Ito ay naibindikar ng Diyos sa panahon ito. Walang halo, walang bawas, walang dagdag, walang interpretation ng tao. Iyon ang bindikado na Word of God para sa atin. Para sa atin. Hindi para sa kanila. Sa inyo! Dahil may mata ka na spiritual. Ito ay revelation ng God sa atin. Kaya naunawaan natin dahil sa revelation. Amen. Tayo ang itinakda ng Panginoon sa panahon ito. Si brother?
so that the people that believe God will be called out of this chaos. Kaya, ang mga tao na tatawa na naniniwala sumampalataya sa Diyos ay papalabasin, tatawagin. Anong pantawag? Mensahe na napahayag upang lumabas sa kaguluhang ito. Pag sinabi mo kaguluhan, hindi yun nag-display, nagsuntukan, hindi. Kundi kaguluhan sa mga aral at interpretation. Amen. Tapos na brother? May isa. Ah. The devil's and Holy Spirit is calling His church by Ang devil, ang hindi o ang masama, unholy, ang di banal na espiritu. Espiritu ng demonyo yun. Tinatawag din niya ang kanyang iglesia. Tinatawag din ni Satanas. Si Satanas mayroon din iglesia. Tinatawag na rin ang kanyang iglesia. Si brother? by perversion of the Oo, word. sa pamagitan ng mali at baluktot na aral. Yung palang pantawag na, may iglesia mali. Tayo, iglesia ng Panginoon Diyos sa tamang aral na ipinahayag sa atin. Anong kinakain nyo ngayon? Aral ng Panginoon Diyos! Amen. Upang tayo maging healthy, malusog ang ating kaluluwa Amen. na pinapakain tayo ng mensahe sa panahon ito. Amen. Kaya pag kayo sinuntok ng ni Satanas, hindi kayo agad-agad natutukso. Healthy kayo, malusog eh. Pero pag hindi kayo malusog, hulpo na kamo ni Satanas sa ulo, tumbala ka na. Aking ka na kayo. Aking ka na, galit ka na. Titingnan ng mga tao, alamin kung sinong kaaway mo, batang maliit mo pala. Iniipan ka lang. Pero pumasok ka, kaya mo harapin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng tentasyon, kaya mo. Hindi ka, may mga Kristiyano kasi hindi magkabating-bagting. Lalabas agad ang tunay ng tulay. Si Lord malapit niyang babalik. Isuot mo! Hindi naman tinapanginig. Isuot mo! Ang damit pangkasal! Malapit na si Lord babalik. Ang isusuot mo, yung mga aral na pinahayag ng Diyos sa kanyang kapitong mensahero lang. Kasi ang susuot ng tao ngayon, mga aral ng demonyo, yun ang iglesia ni Satanas na kanya rin ibinukod. Nagkabukod ang iglesia niya at ibinukod ito sa iglesia ni Satanas. Alam niyo ba kung siyong nanay-nanay iglesia ni Satanas ayon sa mensahe? Ang Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko ay siyang pinaka-iglesia ni Satanas. At nanganak ng mga denominasyon. Kaya sila lahat anak ni Satanas sa Romano Katoliko. Malapit yung sunod babalik. Naniwala kayo? Ang mga tanda na gaganap. Malapit yung sunod babalik. Malapit na ang kasal. Magsikap kayo. Alalahanin mo. Ika'y patungo doon sa langit at hindi sa impyerno. Tutungo kayo sa kasalan at hindi sa malaking kapigatian. Hindi mo na kaya ang mga nagaganap sa ngayon. Sabihin pa, doon tayo pupunta sa malaking kapigatian. No, sir. No, ma'am. Ang inihintay natin ay malapit na. Tumayo ba? Ama makapangyarihan, kuryenta sa ngayon. Ipinapala mo sa amin ang mangyayari. Ito'y para lamang sa iyong nobya. Kaya na-realize namin, kilala namin, nakita namin ang iyong mensahe sa panahon ito. Dakila ka. Susunod namin ang dami pangasal na ito ay ang mensahe sa panahon ito. Hallelujah! Ito'y walang halong, walang mansa.
Walang gulubot, walang halo. Nahalo ng tao at sistema ng tao. Purihin ka. Alalahanin mo sila, alalahanin mo kami. Dakila kang Diyos. At ikaw lamang ang tayong nasanan. Ikaw si Jehovah Jireh. Purihin ka. Sa spiritual, physical, financial, ikaw ang kasagutan. Turuan mo kami na maghintay at magtiwala sa ikaw si El Shaddai. God, ang aming kaluluwa nito ito. Kailan magbulagin sa iyong Espiritu Santo upang maging masunod, magpailalim sa bawat salita. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus. Pray namin. Amen. God bless.